Gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang pambato ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos ay tuluyan na raw na trap sa isang malawakang dragnet ng mga otoridad sa Estados Unidos matapos ang isang madugong operasyon sa isang selyadong lokasyon. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang batang Marcos ay nahaharap sa mga seryosong paratang na magpapabagsak sa dangal ng kanilang pangalan sa harap ng buong mundo. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot habang ang mga federal agents sa Amerika ay naglunsad na raw ng isang nakapanghihilakbot na pag-atake dahil sa mga bagong ebidensyang sumabog na tila dinamita. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga litratong selyado ng bakal at mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang pamahalaan at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng anak ng Pangulo kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng reputasyong matagal ng iniingatan ng ginto at kapangyarihan? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pangarap o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang apelyido? Sindikato kayo, akyat bahay, 5 kayo, nakaw kayo ng nakaw. Nung nagtapat na yun, sasabihin nyo, ay hindi, ano yan, siya lang ang magnanakaw. Grupo ko kayo, tagal nyo magkakasama. Naku mga ka-reaction, hindi balikan po natin yung kay Gutesa mga ka-reaction ha. Pinabaligtad na daw po si Gutesa mga ka-reaction. Pinabaligtad na at the same time, pinabaligtad na siya at ayaw siyang bitawan ng mga Marines. Kinakapitan daw siya, inahawakan siya. Mga ka-reaction, ano ba nangyayari sa bayan natin? Kaya itong si Gutesa, bumaligtad na daw mga ka-reaction. Ako po, yan ang sinasabi natin. Alam ko, masyadong maraming appointments at busy si Kong. Manawagan po tayo sa mga kababayan natin na hindi pa nagdidesisyon na punta rito. Bakit kailangan magpunta sila rito ngayon? Sa ating po mga kababayan, alam nyo, madalas sinasabi nila no, na, bakit ganyan ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar pag konting issue ng korupsyon lumalabas. Alam ko may pagtitimpi ang Pilipino, pero sa ngayon, hindi na po tayo dapat magtimpi. Grabe na po ang nangyayari. Yung pong perang nawawala, dapat edukasyon ng inyong anak. Yung perang nawawala, dapat yung na-hospital po tayo nababayaran. Marami nagkakasakit, hindi mabayaran. Pilit, wala kang pondo. Ito pong perang nawawala, dapat hindi po tayo nababaha. Yung flood control, ang ibig pong sabihin yan, pondo para ayusin ang pagbabaha. Hindi ho yan pagdidredging lang at paglilinis. Pero patuloy nakita natin yung nagbabaha. Kaya sa ating mga kababayan, naniniwala po ako na nasa puso nyo at isip nyo yung mga pangyayaring to. Samahan nyo po kami dito, magpakita po tayo dahil dapat pong itigil na po to. Tama na, sobra na. Wakasan na po natin itong nangyari sa ating bansa. At syempre huwag nyo kalimutan, panoorin si Boss Dada. Parati yung pinapanood ng asawa ko yan. Sa ating po mga kasama sa SMNI, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Kong. At ayun nga po, magpapatuloy po ang ating special coverage dito sa... Grabe po mga ka-reaction. Ako na-shock ako. Tignan nyo, hindi ako gumagalaw sa camera ko. Kasi nasira na naman yung camera ko. Ayun mga ka-reaction, gumagalaw na naman ako. Pero mga ka-reaction, nakikita po ninyo mga ka-reaction, nakakatawa po itong nangyayari sa ating bayan. Dahil mga ka-reaction, kung napansin po natin, si Gutesa, wala siyang interest dyan. Siya lang ay talagang nasaktan at yung inahatid niyang pera ay pera pala ng ating bayan. Pera natin. Ngayon, nagtapat na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa. Kaya pala, itong si Pampilo Lacson at saka itong si Tutasen, ang pinipress kanila, yung pinipreach po nila, si Gutesa ay nagtatago. Si Gutesa ay ayaw magpakita. Hindi pala mga kareaksyon. Si Gutesa pala ay hawak. Hawak pala mga kareaksyon ng mga Marines. Nako, tapos itinanggi pa nung kanilang, hindi ko alam kung sino yung opisyal ng Marines na tinanggi na hawak siya. Ngayon pala mga kareaksyon, parang, hindi ba kidnapping yan? Tanong lang hindi ba kidnapping ang ginawa nila kay Gutesa ngayon? Hindi ba illegal detention yan? Tanong lang kung illegal detention ba yan o hindi illegal detention? Ako po mga kareaksyon.
Yan na po ang talagang nangyayari sa atin kasalukuyang sitwasyon dito sa Pilipinas. Naku po. Attorney Arnedo Valera, isa pong international lawyer. Attorney, Ito magandang po, malupit po ito. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Malupit po ito. hapon po sa inyo. Isisiwalat po niya yung katarantaduhan sinasabi ni Bongbong Marcos tsaka ni Claire Castro na siya nga yung nagpa-imbestiga eh. Di ba? Pinaimbestiga nga niya eh. Kaya wala siyang alam dyan. Kaya hinahanap niya yung mga kriminal. Ito po, pakinggan po natin. At welcome po, long time no see, dito sa programang live coverage, special coverage po natin sa Rally for Peace, Stability, and Transparency. Nako, magandang hapon sa iyo, Jade, and of course, Franco. No? It has been a long time, pero salamat muli sa pagkakataon dito sa napakahalagang pangyayari ngayon sa ating bansa. At of course, itong 3 araw na malalaking kilos protesta na ating masasaksihan ngayon ay hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon, no? Ito ay tinatawag natin pambansang sigaw para sa kapayapaan, pambansang sigaw sa katatagan at ganap na kalinawan at transparency mula sa ating pamahalaan. Dahil sa gitna ng krisis na ito, ang gusto nating tanglawin, kumbaga, ay gustong tanglawin ng bayan ang katotohanan, no? Pero napakahalaga itong nangyayari ngayon kung saan man kayong punto, nandyan sa EDSA, sa Luneta, sa Monument, ito ay isang mapayapang pagkilos at iyan ang pinili ng bayan, no? At makikita naman natin dito ang mga religious groups, Hakbang na Maisog, OFWs, nandyan din ang youth groups, at dito nga sa Amerika, sa New York halimbawa at iba't ibang bansa ay sinimulan na yan, no? Yes. Ang SDS New York at Hakbang na Maisog USA ay kami ay nakikiisa. Opo. At sa tingin po ninyo, Attorney, ano bang pagbabagong nakikita po ninyo ngayong rally na ito? Kasi sa tulad nga ng sinasabi po ninyo, parate o matagal sa maraming panahon, mga kababayan natin nagtitipon-tipon, talagang nagrarally at nananawagan ng transparency, ng accountability. Pero ano po yung gustong mensaheng nais po ninyong ipabot sa ating mga kababayan sa rally ito? Na yun nga, Rally for Peace, Stability, and Transparency? Well, tandaan natin, ang kapayapaan ay demokratikong pahayag na tayo ay hindi naniniwala sa dahas, naniniwala kami, tayo, sa katotohanan. Kaya nga, yung bansa natin ay hindi magiging unstable dahil sa protestang nangyayari niyan or yung ginagawang protesta natin ngayon dyan sa bansa. Nagiging unstable ang pamahalaan dahil sa sistematikong korupsyon. At alam na natin yan, yung National Flood Control Scandal na yan. Yes. At napakalinaw na yan na ang ibig sabihin na itong pinsala ay dulot ng katiwalian. Hindi ito dulot ng bagyo. Hindi ang bumabaha dito pera, hindi proyekto, no? Kasi kapag kurap ang flood control, tao ang lulubog at ang katatagan ay nagmumula sa pagtatama, hindi sa pagtatakip na ginagawa ngayon kahit na sa Senado at sa lahat ng ibang leaders na involved dito sa investigasyon. Of course, alam naman natin yung batayang prinsipyo, no? Madalas nating nadidinig, hindi, si Pangulo nga nagpapaimbestiga. Tama. Pero batayang prinsipyo sa siyensya ng politikal at sa crisis management ay unahan yung naratibo. Yung tinatawag nating preemptive disclosure. Bahagi yan ng damage control. Dahil hindi maiiwasan na ang pinakamabigat at ang pinakamataas na responsibilidad tungkol sa budget na yan ay ang Pangulo. Kasi siya yung dumadaan yan sa Malacanang, in-endorse yan ng Department of Budget, kasama yan sa NEP ng Pangulo, sinertify niya at pinirmahan niya. So tama yung panawagan at sigaw ng bayan, transparency ang pinakamalakas na panawagan ngayon. So ating himayin yan. Anong kasama niyan? Sino ang nagutos? Sino ang tumanggap?
Sino ang nagdala ng maleta ng pera? At kanino ito dinala? So, tatlong bagay lang ang dapat malaman ng mamamayan. Mga dokumento na nakikita na natin ngayon, ipakita ang trail of funds, at ipakita ang tunay na mastermind. So, itong national crisis na ito ay isang moral crisis kasi ang pondo para sa proteksyon at kaligtasan ng tao ay ginawang negosyo, no? Kasi yung public office, ginawa nilang private ATM. Ito ang dahilan kung bakit rumaragsa ngayon ang panawagang Marcos resign. Kaya nga tama yung mga na-interview nyo na nauna, hindi ito partisan, hindi ito anti-government. Ano ito? Ang pagkilos protestang ito na isang mapayapa ay pro-accountability, pro-morality, at pro-democracy. Dahil ang ekonomiya natin ay tila dominos, no? Na bumabaksak. Dahil makikita naman natin, nasisilayan natin, investors are pulling back, peso is weakening, yung borrowing cost are rising, yung risk perception natin is worsening, tapos yung business confidence is collapsing, no? So, ang katiwalaan, ang tunay na economic destabilizer, hindi yung protesta na nangyayari ngayon. Kaya itong people's movement, yung people power transition na nangyayari ay kung patuloy na lumalabas ang panawagang Marcos resign na makikita ko na ito na yung ultimong panawagan. Bagamat ang mga grupo ay may kanya-kanyang grupo, respetuhin natin yan kung ang limitasyon halimbawa ay panawagan sa transparency at better democracy, respetuhin natin yan kung may nananawagan na Marcos resign. Iyan po ang tama na panawagan na dapat mapayapa at ang people movement natin at people power model ay hindi violente. Ito ay dapat constitutional. So, ang ibig sabihin niyan ay kung constitutional, meron tayong ino-observe na succession. No? Subalit, ang mahirap dito, tandaan natin kung ihimayin mo yung saligang batas, succession, Vice President, Senate President, Speaker. Yung Speaker nga kasama rito. So, kasama sa iniimbestigahan. Yung Senate President naman ay nakikita natin may pananakip na nangyayari. So, malinaw yung succession na mangyayari. Ngayon, yung moral legitimacy, tandaan po natin, itong ultimate people power, kung sakali man magmamaterialize, ay hindi pagwasak yan. Ito ang muling pagtatayo ng bansa. Kaya hindi natatakot ang batas sa sino mang tao. Ang tao ang dapat matakot kapag lumalabag sa batas. So, yun ang mahalaga na nakikita kong mensahe. Attorney. Dapat nating ibalik itong dangal at direksyon ng bansa. Po. Attorney, ano po yung legal na implikasyon po nitong paglabas ni Zaldico kung saan ay binanggit nga yan, dinadawit nga niya itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sangkot po doon sa insertions ng umano'y 100 billion pesos. Yung naging testimonya ba niya ay maaring maging direct evidence o kailangan ng karagdagang pang dokumento o sa testimonya? Well, ang mahalaga dito ay hindi lang naman si Zaldico yung pag-amin niya at pagbunyag, no? Yung sinumpaang testimonya ni retired Marine Sergeant Gutesa, pinagtibay yan ng pagbubunyag ni Zaldico. May mga ebidensya, yung ginawa ni Diskaya, lahat yan ay nagtutugma, tinuldukan ni Zaldico. Ngayon, sasabihin nila na kailangan lagdaan, pwedeng gawin yan, pero hindi ba dapat magpre-present siya sa Zoom? Dahil alam na nila ang ibubunyag ni Zaldico ay hindi lang nila itinuloy yan. Kaya itong insertion sa budgets na ito, yung delivery of cash at political engineering ng flood controls ay nakikita natin na nagtutugma-tugma ngayon. Na-connect lahat ng dots kung sino ang mastermind. Pero tandaan natin, ang pinakamabigat na responsibilidad
ang primary responsibility dito sa scandal na ito ay nasa presidente. Yun. Dumaan ito, pinirmahan niya, yung budget niya ay inendurso ito. Kasama yan sa kanyang NEP. So, hindi nila maiiwasan yan. Kaya napakamaliwanag ito na itong crisis na ito ay dapat magkaroon ng katapusan. Yun. At unfortunately, ang panawagan pa rin natin ay landas ng kapayapaan at isang constitutional transition. Opo. Iyan ang tunay na landas Opo. ng isang bansang may dangal. Attorney, sabi po ni Senator Ping Lacson, ang chairperson po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, na yung naging pahayag daw ng nitong si Zaldico, baga walang value o kwento lamang ang naging pahayag niya at hindi po siya under oath. Ano ho ba ang inyong masasabi dito sa naging komento naman po ni Senator Ping Lacson? Well, alam mo, dapat itong si Senator Lacson mag-resign na. Tama. Ng bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Kasama siya doon sa landas ng pagtatakip. Ito nga yung problema rito Imbis na tugisin ang katotohanan, ay tinutugis nila ay kung paano i-evade yung responsibility ng mga major actors kasama yung mastermind. Hindi na po yan maiiwasan, no? Kaya tama lang na merong isang objective na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Marcoleta, na talagang handang tugisin ang katotohanan. Itong nangyayari ngayon ay imbis na lumabas ang katotohanan, ang sinasakdal pa ay yung mga resource persons at kung sino man yung naglalahad ng krisis ng ito. At lalong-lalo na, mahirap ang mga pangyayari ito na hindi natin alam kung paano ang gagawin nila kay Gutesa, Sergeant Gutesa. At of course, alam naman natin na mapanganib o nanganganib ang buhay ni Congressman Ko, no? Bagamat siya ay bilang co-conspirator ay accountable, yung kanyang impormasyon na nilabas ngayon at nilabas kahapon at may nilalabas pa kasama ang ebidensya, ay pinagtibay niya lahat yung mga testimonya ni Gutesa, ni Diskaya at ang kalakaran sa National Flood Control Scandal na ito. So,